Noong ika-6 ng Agosto taong 1897, ang barkong pangkalakal na Demeter, ay lumubog sa pampang ng Inglaterra. Kabilang sa mga wreckage na natagpuan ng pulisya, ay ang journal na itinago ng isang kapitan na si Elliot. Isang buwan bago nito, nakadaong ang barko ng Demeter sa Varna, Bulgaria, upang kunin ang mga kargamento para sa transportasyon patungong London. Ang kargamento, na binubuo ng maraming malalaking kahoy na crates, ay dinala ng mga lokal mula sa Romania. Gayunpaman, tumanggi ang mga lokal na ikarga ang mga kargamento sa barko, iginiit na kailangan nilang umalis sa lugar bago lumubog ang araw. Binayaran ng isa sa kanilang quartermaster, si Wojciech, at ang isa pang crewman, si Olgeren, ng malaking halaga ng pera, at hinihiling na ang barkong Demeter ay ligtas sa paglalakbay, bago umalis kasama ng iba. Si Clement, ay isang doktor na nag-aral sa Universidad ng Cambridge, ay narinig na ang barko ay naghahanap ng mga tripulante. Sinusubukan niyang kumbinsihin ang mga tripulante, na ang kanyang mga medikal na kasanayan, at kaalaman sa astronomy ay makakatulong, at maaari rin siya ay isang mahalagang asset sa kanila. Ngunit tinanggihan siya ni Wojciech, at kumuha sa halip ng isang mas matandang lalaki. Ngunit habang tinutulungang ikarga ang isa sa mga crates, natakot ito nang makita ang nakaukit na dragon sa mas mababang bahagi nito ng kargamento, na siyang naging sanhi upang mabitawan niya ang tackle rope, na naging dahilan ng pagkahulog ng crate. Nasaksihan ni Clement ang isang aksidente, at mabilis niyang iniligtas ang isang batang lalaki, mula sa pagkabagsak ng isang kargamento. Napag-alaman niyang si Toby ay apo pala ni Elliot, ang kapitan ng barko. Sinasabi ng bagong upo na tripulante, na ang sagisag ng dragon ay isang masamang pangitain, at kailangan nilang umalis o lumayo dito. Ngunit walang naniniwala sa kanya kaya umalis na lang ito. Bilang pasasalamat sa pagsagip ni Clement sa batang lalaki, kinuha siya ni Elliot bilang kapalit nito. Nang makapaglayag na ang barko, ang isa sa mga crates na nahulog, at nabasag sa cargo hold ay nagkaroon ng bitak, na siyang dahilan upang ito ay masira. Kaya pinuntahan ni Clement upang mag-imbestiga, at doon natagpuan niya ang isang babae, na nakabaon sa loob nito. Halos walang buhay na ito nang makita niya, kaya dali-dali niya itong dinala sa isang kwarto para magamot. Isinasagawa ni Clement ang pagsasalin ng dugo sa kanya, upang gamutin ang pinaniniwalaan niyang isang impeksyon. Nang maglaon sa dagat Aegean, nakita ni Clement at Olgeren, ang isang misteryosong figura sa fog sa deck. Kinabukasan, patay na ang lahat ng hayop na nakasakay sa barko, kabilang ang aso ng kapitan, na si Huckleberry. Ang mga tripulante, sa takot sa pagsiklab ng rabies, ay itinapon silang lahat sa dagat. Si Anna, ang lihim na stowaway, ay nagising at binalaan sila tungkol sa isang halimaw, mula sa Transylvania, isang nilalang na sumisiksik ng dugo ng mga tao. Sa kanyang bayan ay tinawag nila itong Dracula, kung saan siya ay ibinigay dito bilang isang alay, nang sa ganon ay pabayaan na sila ng halimaw. Sinabi niya na si Dracula ay nakasakay na, at nasa loob na ng barko at naghahanap na ito ng makakain. Ipinapakita ni Anna sa kanila ang ilang mga kagat sa kanyang katawan, na siyang ikanagulat ng lahat. Sa kalaunan, habang nagbabantay ang tripulante na si Olgeren, nagulat siya nang makita si Dracula. Hinahabol siya nito, na sa kalaunan ay nakagat din ito. At ginawa siyang nitong vampiric thrall. Ngayon si Olgeren ay nagbago ang kanyang kinikilos. Kaya siya ay pansamantalang pinipigilan, itinali nila siya sa isang mesa. Subalit ito ay nakalabas, habang dumadaan sa isang pasilyo, nakita nito si Toby, na siyang naging pantirya rito, habang ito ay nagtatago sa cabin ng kapitan. Sinimulan niyang wasakin ang pintuan, at nagsisimula na ito maging agresibo. Ngunit di nila alam na si Toby, ay naging bitag sa loob ng quarters ng kapitan, kung saan kasama niya pala doon si Dracula. Habang tinatangka ng crew na iligtas siya, si Toby ay kinagat ni Dracula, na naging dahilan upang ito ay mahawaan, katulad sa nangyari kay Olgeren. Kinaumagahan, ang vampira na si Olgeren, ay itinali ng mga tauhan sa poste, ay biglang nagliyab sa pagsikat ng araw. Habang nasa kwarto, at ginagamot si Toby, sa kabila ng mga pagsasalin ng dugo mula sa kanyang lolo, ay namatay rin ito. Ang katawan ni Toby ngayon ay binalot ng mga bahagi ng sailcloth, para sa kanyang libing sa dagat. Sa panahon ng libing, naniniwala ang kapitan na nakita niyang gumalaw si Toby, kaya nilapitan at hinubad niya ang mga nakabalot, nang biglang umatake si Toby sa kanya.
Ngunit ang vampira na si Toby, ay nagliyab ng masinagan mula sa sikat ng araw, na siyang dahilan upang masunog din ang matanda. Buti na lang naihagis ito ni Clement sa karagatan. Nais ng natitirang crew na sirain ang barko, at lunurin si Dracula, upang maiwasan itong magdulot ng kaguluhan sa sandaling makarating sila sa London. Ngunit ang kapitan na si Elliot, Abrams, at Wojciech ay pinatay ni Dracula, at si Anna ay nakagat habang sinusubukang iligtas si Clement. Iniligtas ni Clement si Anna sa pamamagitan ng paghampas kay Dracula ng palakol, at nagawa ni Anna na durugan si Dracula, gamit ang isang bahagi ng poste. Tumalon sina Anna at Clement, iniisip nila na patay na ang vampira. Bago lumubog ang barko, ito ay sumadsad sa baybayin ng Britanya, na nagbigay daan kay Dracula, na may tulak ang poste mula sa kanyang katawan, umuungol ito sa tagumpay, dahil sa wakas ay nasa baybayin na siya, at malaya na siyang makapaghaasik ng lagim. Si Anna at Clement ay nakasampo sa mga sirang kahoy, habang palutang-lutang sa dagat, at inihayag niya kay Clement na siya ay nagiging isang vampira na, pagkatapos ng kagat ni Dracula. Ang pagsasali ng dugo ni Clement ay nagpapaantala lamang, sa pagbabago niya ng anyo. Sa pagbubukang liwayway, dahil sa ayaw niyang maging isang halimaw, nagkusang loob na siyang masinagan ang sarili, sa pagsikat ng araw na siyang dahilan, upang ito ay masunog, habang si Clement ay naanod sa pampang. Pagdating sa London, pumunta si Clement sa isang lokal na tavern, kung saan iginuhit niya ang larawan ni Anna sa kanyang notebook. Naririnig niya ang katok, na senyales mula sa mga tauhan ng Demeter, at pagkatapos ay nakita niya si Dracula. Nakadamit ito bilang isang aristokrata, na tumatawa sa kanya, biglang nawala ang vampira. Kaya umalis siya sa pub, at nakita ni Clement ang anino ni Dracula at sinundan niya ito, ipinangako niya sa sarili, para sa alaala at karangalan ng kanyang mga namatay na kasamahan, papatayin niya si Dracula, at ibabalik siya nito sa impyerno. Catch me if I fall.